Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Po ng isang kilos protesta itong mga supporters ni Digong. Huwag na natin tawaging mga DDS kasi hindi lahat ng DDS ay sumasang-ayon sa kanila ngayon, no? Yung ilan. At nag-iisip sila na magkilos protesta dahil po ni-reject ng International Criminal Court yung apila o yung request for interim release ng kampo nila. Ibig sabihin, mabubulok po si Digong dyan sa bilangguan ng ICC at hindi igrinant sa kanya yung kanyang pansamantalang paglaya. Alam mo, kung sino yung may mga kasalanan din kung bakit naging ganyan yung desisyon ng korte dyan sa ICC, mga supporters na rin, mga senador, mga kaalyado niya mismo. Kala nila siguro hindi inoobserbahan ng International Criminal Court yan. Malamang sa malamang napakaraming tao niyan. ICC yan eh. International organization yan eh. They all have the resources. I-check nila yung estado dito sa Pilipinas. Meron pa bang influence si Duterte? Kasi pakakawalan lang yan kung matitiyak ng kampo ni Digong na if ever magpatawag ulit ito ng pagdinig, ipupunta. Hindi yan magtatago. At may iba pa pong mga kondisyon. At isa sa mga kondisyon na hindi niya nagagawin yung mga krimen na ginawa niya. Doon pa lang sa first condition eh. Na aapila siya o mag-a-appear siya once na magpatawag ng hearing, assuming ka-coffee na mag-grant yung interim release eh. Hindi na ma-establish. Alam mo kung bakit? Well connected pa rin si Digong. May influence pa rin si Digong. May resources pa rin si Digong. May network pa rin si Digong. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. So napakadali na lang yan, itago ng supporters, yung si Digong. At kung ganyan ang mangyari, malamang sa malamang, baka hindi na dumalo ng pagdinig yan ng International Criminal Court. At kapag ganyan ang nangyari, wala na. Hindi natin maaabot ang hustisya. Para sa mga biktima ng tukhang. Kasalanan din yan ng ilang mga DDS o ng ilang mga dilis. Di ba? O sige. Masama ang loob ng iba ngayon. Si Sara Duterte, definitely masakit sa kanya yan. Si Paulo Duterte, definitely masakit din sa kanya. At nangako ito na gagantihan niya o mananagot itong nagkidnap daw sa kanyang tatay. Kasi until now, ang paniniwala nila ay kinidnap daw po si Digong. Kakaibang kidnap yan, ka-coffee ha. Kakaibang kidnap yan dahil kasama yung mga kaibigan at pinapasama pa po yung kanyang asawa. Di ba? Si Hanilet, pinapasama yan dyan sa dahig eh. Sabi wala daw siya passport kaya hindi siya sumama. Kidnapping yan ha. Ang term nila dyan. Anyway, sige. Basahin natin itong balita ng News 5. At ano yung totoo? Bakit hindi na-grant yung interim release na yan? Kasi may mga DDS na naman, ang ipinapakalat nila, may influence na naman si PBBM dyan. May pananagutan na naman si PBBM yan. May kagagawa na naman po ang administrasyon na ito ni PBBM kung bakit hindi na-grant yung interim release na yan. Up until now, hindi nyo pa rin maintindihan na independent in nature. Independent yung ICC na yan. Paano magpapa-influensya yan sa Pilipinas? Unang-una, hindi tayo miyembro ng ICC. Anong paki nila sa sentimiento ng administrasyon ni PBBM? Hindi nga kayo miyembro. Diba? Yun lang yan eh. Huwag nyo nang ipilit na i-link si PBBM sa naging desisyon ng ICC. ICC sa interim release ni Duterte. Kabilang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at posisyon ni Acting Davao Mayor Baste Duterte sa mga nakasaad na dahilan ng pagbasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 sa request ng interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung binibigyan natin ng emphasis kanina pa. Nagmamatsyag yan. Yang ICC. Matalino yung mga tao dyan. Kaya nga yan napaka-busisi ng proseso niyan para ma-acknowledge ka o ma-credit ka ng mga council ng ICC. Kumbaga, best of the best yan. At susuriin nila yan, aalamin nila yan kung ano talaga yung totoong nangyayari dito sa Pilipinas. And even yung statements na pinapalabas ng kanyang mga kamag-anak, ng kanyang mga supporters. At factor yan sa decision making nila kung i-grant nilang interim release na yan.
sa daldal ng sa daldal ng DDS, sa daldal ng mga Duterte, at kung ano-ano pa mga sinasabi, yung walang tigil yung rally dyan sa harap ng ICC, di ba? Factor din yan. Kala nyo lang wala. Factor yan, yung pagiging pasaway ninyo dyan. Pinalayas na kayo dyan sa isang area, lumipat lang kayo sa kabilang area, di ba? Patunay yan na si Digong ay may influensya pa rin until now. And kayo mismo na mga magugulo dyan, posibleng kayo din ang magtago kay Digong, magkubli kay Digong, para hindi na paharapin yan once na umusad po ang hearing ng International Criminal Court. May kasalanan din kayo dyan, kaya huwag nyo isiksik kay PBBM yan. Sa naturang 23-page document, ipinaliwanag ng International Tribunal na patuloy na nagpapakita ng flight risk ang dating Pangulo. Diba? Malinaw na malinaw. Si Digong until now ay nagpapakita pa rin po ng flight risk. May banta pa rin yan. At isa yan sa mga kondisyones kung bakit i-grant yung interim release na yan. Meaning, hindi na-meet yung requirement na yan dahil until now, tinitingnan pa rin siya na isa siyang flight risk, hindi na-grant yung ICC na yan. Malinaw na malinaw dun sa conditions. Diba? Ipinaliwanag ng ICC na patuloy na nagpapakita ng flight risk ang dating Pangulo na kinakailangan ang detention upang masiguro ang kanyang presensya sa pre-trial proceedings at posibleng trial. Okay, dalawa yung pinag-uusapan natin dito ha. Pre-trial proceedings at yung trial mismo. Yung pre-trial proceedings na yan po yung na-cancel indefinitely. Na-postpone pala indefinitely. Wala pa pong panibagong petsa. At alam mo, kung anong argumento ng kampo ni Digong dyan, na nag-uulyanin. Diba? Nag-uulyanin na ito at hindi kayang mag-stand on a trial. Hindi kayang tumayo sa trial. Si Digong kasi nag-uulyanin na. Yan yung sinasabi dyan ni Kaufman. At in fairness, ICC, kinonsider yung request nila, na-postpone po yan indefinitely. So wala pa pong hearing kung kailan yan. So, ang pagtingin ng ICC dyan, since ikaw ay flight risk, once na i-grant namin yung interim release na yan, posible na hindi ka na umattend doon sa pre-trial. Pre-trial pa lang yan ha, wala pa yung trial. Doon sa pre-trial, babasahan pa lang po yan ng kanyang mga kaso. Babasahan pa lang yan, ilang counts, etc., etc., etc. Wala pa talaga yung trial. Yung bubusisiin mo, i-interrogate mo, etc., etc. Matagal pa yan. Wala pa tayo dyan. Ang kampo kasi ni Digong, ang gusto nila, ma-grant yung interim release na yan. Tapos, i-delay na lang yung trial na yan, o kung ano bang pre-trial proceedings na yan, i-delay na lang ng i-delay yan. Kumbaga, para sila nakapagpiyansa. Diba? Kumbaga, nilulusutan nila yung batas. Kasi, kung madidelay na madidelay, walang problema. Dahil nasa labas naman si Digong eh. Hindi niya naman siya nagsasuffer sa loob eh. Kasi, ang tingin ko dyan, yung interim release, pag nag-grant yan, para ka na rin nakapagpiyansa. And gawin mo na yung mga diskarte mo ng i-delay hanggang matsugi na lang si Digong. O di ba? Nakalusot siya. At least hindi siya naghihirap dyan sa loob. Ang problema, hindi umipek. Hindi umipek. Mr. Duterte's daughter allegedly indicated that Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City should he be granted interim release. In contradiction with the defense's assertion that he would remain in the state he would be released to, ayon sa ICC patungkol sa bise. Boom! Sa pool. Nagets ninyo ka-coffee? Ipinahamak ni Sara Duterte yung tatay niya. Diba? Galing mismo kay Sara yan. Ang talino ng ICC, oh. Ginamit yung statement ni Sara Duterte. Yung sinasabi ni Sara na wish daw ng kanyang tatay na once na mag-grant yung interim release niya, ibalik ako sa Davao. Diyan niya gusto siguro mamatay kasi ano niya, bayang tinubuan, di ba? Oh. Ang problema, bawal yan. Una, hindi tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, kung saan i-release yan si Digong, kaya nga hahanap ka ng bansa eh. Na miyembro ng ICC at tatanggapin ka ng bansa na yan. Assuming, ang the Netherlands ang pumayag, the Netherlands, o sige, o Japan, may mga fake news sa Japan. Pumayag ang Japan, halimbawa, no? Kung i-release siya sa Japan, dapat mananatili siya dyan sa estado na yan. Sa Japan lang siya. Hindi siya uuwi ng Davao. Ang problema, si Sara mismo nagsabi na hiling ng kanyang tatay yan, mare-reject mo ba yung hiling ng tatay mo? Naghihingalon na o malapit na. I-reject mo pa ba yan? I-grant mo na yung hiling na yan. At ang hiling na yan, iuwi ng Davao. Which is, malinaw na violation
sa kondisyones na ibinigay ng ICC. Sinong may kasalanan? One, si Sarah. Nilaglag niya yung tatay niya. Pangalawa, sino ang umalis sa ICC? Bakit hindi pwedeng ma-consider ang Pilipinas bilang magkakanlong kay Digong? Sinong umalis sa ICC? Si Digong. So kung miyembro pa sana ang Pilipinas sa ICC, if ever mag-grant yung interim release na yan, at willing ang gobyerno ng Pilipinas na dito siya ikulong, hindi walang problema. Hindi rin problema yung statement ni Sara Duterte. Di ba? Sa madaling sabi, yung problema nila ngayon, sila ang may gawa. Ang tawag natin dyan, backfire. Nagba-backfire sa kanila. Kung baka may nilaunch ka namin isa, tsyum! Imbis na tamaan yung kalaban mo, babalik sa'yo. Nagba-backfire sa'yo. Bumabalik sa inyo yung mga ginawa ninyo. Diba? Considering Mr. Duterte's son's position of power in the Philippines at one of the locations of the crimes alleged, the chamber finds that this risk continues to exist even if Mr. Duterte, yun yung kanilang term nila dyan eh, natatawa ko pag binabanggit eh, even if Mr. Duterte would be released to a location that falls outside of the geographic scope of the alleged crime. Sabi po ng ruling ng ICC. Totoo. One, isa sa kondisyones, once na i-grant sa'yo yung interim release na yan, wala ka ng influence at hindi mo na gagawin ulit yung krimen na yan. Malinaw yan. Paano makasisiguro ang ICC na hindi na gagawin ni Tatay Diggs yan? Hindi sila makasisiguro. Alam mo kung bakit? Mayor siya ng Davao. Pag mayor ka, may control ka sa pulis. Unless tanggalin ng NAPOLCOM yung pagde-deputize sa'yo. Nag-gets nyo ako ka-coffee? Kung hawak ni mayor ang pulis, di ba ganun ang ginawa nila sa Tuktukhang nyo? Sa Tukhang? Pwede pa ulit gawin ni Digong yan. At hindi na pwedeng mangyari ulit yan, sinasabi ng ICC. Kaya na-reject yan. May influence pa rin. Hindi mo pwede sabihin na wala ng influence si Tatay Digong. In fact, elected siya. Kayong mga taga Davao ang naghalal kay Digong. So again, disadvantages. Tama ba? Ako, yan ang tingin ko. Yung pagkakahalal ninyo kay Tatay Digong. Hindi nakabuti sa kanya yan na hinalal nyo pa siya bilang isang mayor. Anak niya ngayon, tumatayong mayor dahil syempre, nakabilanggo siya ngayon. So kung ikaw yung mayor, may influence ka pa rin. Magagawa mo pa rin yan yung mga alleged crimes na yan, which is ayaw nga ng ICC. Again, nag-backfire ulit. Mga supporters na naman yan. Supporters na naman na nagpahamok sa inyo, binoto niyan eh. O, nasa posisyon yan eh, binigyan nyo ng posisyon yan eh. O, problema na naman nila yan. Mag-suffer na naman sila dyan. Diba? Kayo ulit yan. Laking problema nyo yan. Sa madali sabi, yan po ay karma. Kinarma sila sa ginawa nila. Bumaliksik sa kanila yan. Kung tatahiin mo yan, kayo ang may kasalanan lalabas dyan. Basahin natin itong statement ni Paulo Duterte, no? Sa kanyang inilabas na pahayag, no? My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country, that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Wow! 1. Simula na nag-step down daw si Digong, pumipiyok pa tayo, simula nang nawala sa pwesto si Digong bilang presidente, nag-suffer ito ng political persecution. Political persecution. Ginipit si Digong ng leader ng bansa. Totoo o hindi? Real talk tayo mga DDS. Totoo o hindi? Nag-suffer daw po yan ng political persecution sa sarili niyang bansa. Talaga ba? Friendly si PBBM. Nung nawala si Digong, very friendly. Bakit naging ganyan katindi? May isog rally.
Hindi nyo pinagpahinga si Digong. Hindi kayo naawa dun sa matanda na sana nag-i-enjoy na lang ng kanyang retirement. Anong ginawa nyo dyan sa Maisog? Dinala nyo yan ang dinala sa kung saang lugar. Madaldal si Digong eh. O talak. Nabastos din ang presidente. Nabastos sa mga supporters. Again, nag-backfire ulit sa inyo yan. Ano ba ginawa sa inyo ng presidente? Bakit ganun ninyo binastos? Vic Rodriguez, isa pa. Kayo yan. Yang Maisog rally ninyo. Bakit galit na galit kayo kay PBBM to the point na ginamit nyo si Digong? Sa Maisog rallies ninyo, na gusto nyo patalsikin si PBBM, at sino mag-benefit once na pinatanggal nyo si PBBM? Si Sara Duterte. Pangalawa, in preparation for 2025 elections. Diba? Rally kayo ng rally. Akala nyo lang, nagtatago kayo dyan sa ideya na kinakailangan natin kontrahin ang gobyerno. Pero sa totoo lang, nangangampanya kayo para sa 2025 elections. Nangampanya kayo dyan sa Maisog rally. Inamin nyo rin mismo yan. Si Digong ang crowd drawer. If I'm not mistaken, si Robin Padilla nagsabi niyan. Si Robin or si Philip Salvador, either of the two. Crowd drawer, si Robin, tama, si Robin. Crowd drawer si Digong. Sa madali sabi, kung magkakaroon sila ng pagkilos o rally, kapag wala si Digong, walang audience kasi crowd drawer si Digong eh. So imbis na nagpapahinga na yung matanda, hindi niya sana nararanasin ito, pilit yung binuhay, pilit yung kinaray-karay na hihirapan na tumayo dahil crowd drawer nga eh. Hindi ninyo kaya magparami ng tao without Digong. Kasalanan nyo ulit yan. Kaya unfair itong sinasabi ni Paulo Duterte na nakaranas daw po ng political persecution itong si Digong nung siya ay nag-step down sa kanyang pwesto. Hindi totoo yan. Kayo nagsimula niyan. Alam niyo yan. Balikan ninyo yung timeline. Andiyan dyan yung mga balita. Andiyan dyan yung series of events. Makikita ninyo. Kasalanan ninyo yan. Hindi daw po itong flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country. Pero ang ICC hindi nagdidesisyon yan sa emotion. Sa ebidensya yan. Hindi mo pwede sabihin na mahal ng mga taga Davao si Digong so pakawalan ninyo. Walang merit yan. Kailangan ng ebidensya niyan. Dagdag pa niya, we will appeal. We will fight this by the book and by the grace of the Almighty. My father will go home to his beloved Philippines. Sabi ni Paulo Duterte. Karapatan nila yan. O sige, i-appeala ninyo yan. Pero tulad na sinasabi ko sa inyo, wag nyo nang idamay si PBBM sa naging desisyon ng ICC. Malinaw naman doon sa ruling ng ICC, 1, si Sara mismo ang nagsalita. Sabi nga ng netizens yan kadaldalan ninyo. Si Sara mismo nagsalita. Number 2, may posisyon yung anak niya, mayor. Even si Digong, elected as mayor. So pwede na ulit nilang gawin yan, maulit na maulit. Which hindi nga tumutugma doon sa kondisyones para mag-grant yung interim release na yan. Di ba? O sige, anong take ninyo dyan? Anong gusto nyo sabihin? I-komento, opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasunin na lang please. Like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. At magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.